as early as 300 years before Christ, compiled na ang Biblia, ang Old Testament books. Tapos ito ngayon ng isang relihiyon na nag-umpisa 300 after Christ, magkiklaim kami nga ikaw nag-compile. Matinding kawalanghiyaan yan. Tinding kawalanghiyaan yan sa kapwa-tao. Tapos sasabihin nyo ngayon, mas kumpleto kami kasi meron kaming apokripa, ang 7 books ng Catholic Bible na wala sa Protestante. Kasi po may mga Katoliko po na nagsasabi na putol daw po ang ating sandata dahil po 66 books lang ang ating Biblia, sa kanila po ay 73. Ang tanong ko lang po, kailan po ba na-compile as a one book ang 66 books? Ano pong ahensya o grupo ang sumuri po nito o authorized? At ano po naging pamantayan nila? Bakit hindi isinama yung 7 na nasa Catholic Bible? Yun lang po at maraming salamat. Alam mo kapatid, yung claim ng Katoliko na sila, ang Biblia nila ay kumpleto kasi 72 books. Matinding kasinungalingan yan eh. Hanga akong magsinungaling itong mga tagapagturong Katoliko eh. Talagang dapat dito pahiyain sa bayan eh. Katarantaduhan yan, di totoo yan ha. Kumpleto aklat nyo. Tatanungin ko kayo, unang-una, kapatid na Maria, I believe that you are an educated person. Tanungin mo ang authorities ng Katoliko. Tanungin mo, anong aral Katoliko ang nakabatay doon sa idinagdag nyong libro? Meron ba? Dekorasyon nyo lang yan eh, props lang yan. Kumbaga sa isang stage, naglagay ng prop ang paganda. Pero hindi mo naman sinusunod din yung nasa tinatawag na apokripa eh. Yung dinagdag nilang mga Makabeo, yung Paralipomenon, mga kung ano-ano, yung Tobias, yung Judith. Meron ka bang mababasang aral Katoliko ron sa 7 aklat na yon? Meron ba kayong vital doctrine na kinuha doon sa 7 aklat na yon? Wala. Magtapat lang kayo sa sarili nyo, mga pare. Halatang-halatang nagsisinungaling kayo eh. Ano? Alam nyo kung bakit? Pakinggan nyo ha. Pakinggan mo ako kapatid na sayang huli ka na eh. Limitado oras ko ngayon eh. Mahabang kalkalin nito eh. Yang sinasabi na yan, na kumpleto sila, kailan lang nilagay yan eh. Kailan lang. For the longest time, 1,500 years in the existence of the Roman Catholic Church. Alam mo kung kailan inilagay ng Katoliko yan? Basahin natin itong Good News Bible na ang nagsalin ay ang Katoliko. Basahin natin ang kanilang preface. Among Christians, it was apparently only in the 4th century that the issue of the canonicity of these books arose. A situation which is reflected in Jerome's placing these books in a separated section in his Vulgate translation of the Old Testament. In 1546, at the Council of Trent, the Roman Catholic Church officially declared these books to be sacred and canonical and to be accepted with equal devotion and reverence. Kailan? Nadiskubre na Pilipinas bago nila idinagdag sa Biblia yan eh. Nadiskubre ni Ferdinand Magellan ng Pilipinas noong March 16, 1521. Nung idagdag ng Katoliko yan sa Biblia, 1546, may pangalan na rin ng Pilipinas niyan. Nadiskubre na, tapos napangalanan na in honor of King Philip II of Spain. Kaya tinawag tayo Las Islas Filipinas noong 1543 more or less, kung hindi ako nakakalimot. No? Nung ilagay ng Katoliko yan sa Biblia, 1546 lang eh. Kaya yung isa sa mga kinikilala ng Katoliko na translation, si Jerome, no? Nung mag-translate siya ng Biblia, yung Vulgate, no? Inilagay niya yung mga libro na yan nakahiwalay. Separated section in his Vulgate translation of the Old Testament.
si Jerome, inihiwalayan. Ngayon, ang tanong mo kapatid, sino ba nag-compile niyang mga yan, mga Biblia? Ang unang-unang sasagot dyan na presentado alsado, mga paring Katoliko ngayon, na walang kamalay-malay sa... Patawarin niyo ako. Kayong may utang sa amin. Kasi kung hindi namin yan ikinumpile, wala kayong Biblia ngayon. Sabi ng mga Katolikong pare na nakadiskusyon ko. Sabi ko sa loob-loob ko, tindi ng kasinungalingan nito. Sino nagsabi sa'yo, hindi nakakompile yan? Eh, bago pa ipanganak si Kristo, kinumpile na yan eh. Wala namang Katoliko nun eh. Tapos ikaw ngayon ang kukuha ng honor na kayo nag-compile? Basahin natin ang 2 Timoteo 3:15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal. Kapatid na Maria, itong sulat ni Paul kay Timothy, isinulat ito more or less 65 AD. No? So 65 AD pa lang isulat ito ni Pablo. Sabi ni Pablo kay Timoteo, diyan sa sulat na yan, na ginawa ni Pablo 65 AD, sabi niya kay Timoteo, eto, pakinggan mong mabuti kapatid na Maria. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Nakita mo kapatid ito papakita ko sa iyo. As early as 65 AD, sinasabi na ni Pablo kay Timothy, lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan mo yan, Timoteo. Nakakompile na o wala pa? Huh? As early as 65 AD, nakakompile na wala pa? Englishin natin. Baka hindi naintindihan masyado ni kapatid na Maria. Basahin natin sa English. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. As early as 65 AD, Timothy has a compilation of all scriptures inspired of God. Oh, Katoliko nag-compile? Tindi ng kawalanghiyaan ninyo, mga paring claim ng claim. Ang tindi ng kawalanghiyaan ninyo. Hindi pa nga kayo pinapanganak eh. Hindi pa pinapanganak yung una yung papa eh. Nakakompile na yan. Siyempre, ikaw kapatid na Mariano, ganito. Tao ka ng Diyos, sa isang panahon na napakahirap kumuha ng papel. Walang available na papel. Isang napakarap na papel na ginawa lang sa pinatuyong mga damo. Yung tinatawag na papyrus o papyri. No? Papel yun na napakahirap gawin. Kaya nung una, ang sulatan nila, bato. Pero nung maimbento na yung art of writing sa papel, ang unang-unang materials ay yung papyrus at saka yung animal hide, yung mga balat ng hayop. Ang katunayan, yung Dead Sea Scrolls na kinasusulatan ng ibang mga aklat ng Biblia, nakasulat sa animal hide, mga balat ng hayop, maaring kamelyo, maaring baka, natuklasan noong 1947 doon sa shore ng Dead Sea. Tinawag yan na Dead Sea Scrolls. Pakita natin sa Pakita nyo kasi, pag sinasabi ko na, pakita nyo na kasi.
Yung pagmumukha kong pangit, wag yun ang ilagay nyo sa screen. Di ba kayo natututo? Mas magandang makita ng mga tao yung magandang magkakaroon sila ng ideya na magkaroon sila ng kaalaman kesa sa mukha ko, mas pakikinabangan niyang Biblia. Ang sabi diyan, 40 earthen jars were discovered by archaeologists from 1947 to 1956. About 400 leather scrolls were found with inscriptions in Greek, Hebrew, and Aramaic. Created, estimated date, 408 BCE, bago panganak si Kristo, 400 taon, to 318, 300 taon pagkatapos ni Kristo. Ngayon, ang nag-compile kayo, mga paring Katoliko, tindi ng kawalanghiyaan ninyo. Tindi ng kawalanghiyaan ninyo. Hindi totoo na kayo ang nag-compile. Kasi bago pa lumitaw yung kalilong-lilongan ng mga paring Katoliko ngayon, nakakompile na ang Biblia bago pa ipanganak si Kristo. Bago pa ipanganak si Kristo. 200 years before the birth of Christ, nakakompile na ang mga libro ng matandang tipan. Ang katunayan, nandoon na nga sa Dead Sea Scroll, iningatan doon sa mga banga, sa mga earthen jars. Itinago ng Essene community para testimonyo, para hanggang sa atin. Na noon pa nakakompile na ang mga aklat. No? May mga nag-compile na. Kasi sa isang panahon na napakahirap magsulat, walang masyadong mga materialis na pagsusulat. Pagka naisulat na, napakalaking treasure na ito eh. Hindi ito lahat ng tao magkakaroon ng access eh. Kaya nung araw, walang masyadong kopya ng Biblia kasi mahirap magsulat ng kamay eh. Para isulat mo ang Biblia. Eh, ako nga eh, nagbabasa ako ng Biblia bago ko matapos 1 taon eh. Binabasa ko na lang eh, lalo na kung ako magsusulat. Lalo na sa panahong walang ballpen. Na ang ginagamit yung pakpak ng manok ni Pedro. Yun ang ginagamit sa pagsusulat. Napaka-rare ng kasulatan noon. Kaya nakakompile yan, yung mga taong kumikilala sa Diyos, kinukompile niyan. Yung Biblia, yan ang katunayan na ang mga ateista, mga walang utak na ginagamit para sabihin mo walang Diyos. Magtitiyaga ba itong mga taong ito? Libo-libong taon na nakakaraan, sulat ng Diyos, 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 wala naman palang Diyos. Itong mga ateistang ito, mag-isip kayo. Mga dokumento at mga archaeological finds, magpapatunay sa inyo, meron talagang Diyos. Dahil ang mga taon sinauna, 200 taon pa bago ipanganak si Kristo, meron ng translation ng Biblia from the Hebrew to the Greek. Yan ang tinatawag na Septuagint. The first translation of the Bible from Hebrew to Greek was completed in the year 200 AD before Christ. O 200 BC, that is before Christ. Basahin natin ito, kapatid na Daniel, sa bahagi ng istorya. The Septuagint is the Koine Greek version of the Hebrew Bible, translated in stages between the 3rd and 2nd century BCE in Alexandria. It was begun by the 3rd century BCE and completed before 132 BCE. It is the oldest of several ancient translations of the Hebrew Bible into Greek, lingua franca of the Eastern Mediterranean basin from the time of Alexander the Great, 356 to 323 BCE. The Septuagint was held in great respect in ancient times. Philo and Josephus ascribed divine inspiration to its authors, besides the Old Latin versions of the 70 is also the basis for
the Slavonic, the Syriac, Old Armenian, Old Georgian, and the Coptic versions of the Old Testament of significance for all Christians and for Bible scholars. The 70 is quoted by the New Testament and by the Apostolic Fathers. Creation of the Septuagint. Jewish scholars first translated the Torah into Koine Greek in the 3rd century BCE, according to the record in the Talmud. King Ptolemy once gathered 72 elders. He placed them in 72 chambers, each of them in a separate one, without revealing to them why they were summoned. He entered each one's room and said, "Write for me the Torah of Moshe, your teacher." God put in the heart of each one to translate identically as all the others did. Further books were translated over the next 2 centuries. It is not altogether clear which was translated when or where. Some may even have been translated twice into different versions and then revised. The quality and style of the different translators also varied considerably from book to book, from the literal to paraphrasing to interpretative. Nakita mo, kapatid? Nakita mo, ha? Kasi kung papabasa ko, walang tayo oras eh. As early as 300 years before Christ, compiled na ang Biblia, ang Old Testament books. Tapos ito ngayon ng isang relihiyon na nag-umpisa 300 after Christ, magkiklaim kami nga, ikaw nag-compile. Matinding kawalang hiyaan yan. Tinding kawalang hiyaan yan sa kapwa-tao. Tapos, sasabihin nyo ngayon, mas kumpleto kami kasi meron kaming apokripa. Ang 7 books ng Catholic Bible na wala sa Protestante. Teka, pag-usapan natin bukas yan. Loobin ng Diyos. Konta ka uli kapatid na I want to answer questions, intelligent questions like your questions. Kapatid na Maria, konta ka uli bukas. Papatunayan ko sa inyong lahat mga kababayan na ako hindi lang basta nagbabasa ng Biblia. Tinitingnan ko yung mga surrounding circumstances bago ako magtiwala sa isang bagay na itatawid ko sa aking kamag-anak. Mahal ko yung aking mga anak. Kapatid na Daniel, mahal ko yan eh. Yung kanyang mga kapatid, yung mga anak ko, yung aking mga apo, mahal ko sila eh. Yung pagmamahal na yon na nag-uudyok sa akin, na kahit matanda na ako, magsaliksik ako. Because I might as well be feeding them with lies, with inventions. Kung mahal mo ang isang tao, hindi mo papakainin ng kasinungalingan. No? Hindi mo papakainin ng makakasama. Kaya I will never introduce the Bible to my kids if I was not sure. If I were not sure that it is a book from God. Tandaan mo kapatid na Maria, ang first translation of the book of the Old Testament was done 200 years before the birth of Christ. No? Nakakompile na siya. Ayan. So, hindi Katoliko. At doon sa mga books na yon, na ikinumpile, pinag-aralan ng mga apostol, isinite ni Kristo, wala siyang isinite doon sa 7 librong dinagdag ng Katoliko. Walang apostol, walang mangangaral ni Kristo na nag-cite niyan o gumamit niyan. Papatunayan ko loobin bukas. Wala na akong oras, kapatid na parang disrespect na sa'yo. Hindi ko na kita kakausapin. Wala nang oras, kapatid na Maria. Bukas na lang tayo uli mag-usap. Salamat sa Diyos at samahan ka nawa ng Diyos sa iyong pagsusuri. Inuulit ko po, salamat sa inyo mga kapatid na nagbibigay ng inyong reactions. Huwag niyo po akong purihin, magaling ako, hindi. Ang Biblia po ang magaling, yung salita ng Diyos. Yun ang batayan ko eh. Para kumbaga, para lang akong parang tubo. Parang conduit na nilalabasan ng tubig. Yung tubig ang mabuti, magaling para sa atin. Yung gripo, hindi mo nga yun papakinabangan kung iinumin mo eh.
Hindi, yung lumalabas doon. Yun po ang aking pakiusap sa inyo. Huwag niyo po akong purihin. Ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng kapurihan. At sabihin niyo rin sa amin yung mga doubts ninyo, yung inyong mga na tinututulan para ma-solve natin once and for all lahat ng duda ukol sa relihiyon. Ang ating panahon po ay panahon ng napakagandang magsuri kasi may mga available info na madaling makukuha, mayroong mga record sa internet, etc. Unang-una noong panahon ng mga apostol ay buo na ang Old Testament, ano? At yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo na basahin ko uli para manariwa sa ating alaala. Sa 3:15. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Sabi ni Pablo kay Timoteo, si Timoteo po, ministro na tinuruan ni Apostol Pablo. Basahin natin ang 3 ng ikalawang Timoteo. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo, sinunod mo ang aking aral. Basahin natin yung parte na yung kapatid na Daniel. Ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali, akala, pananampalataya, pagpapahinuhod, pag-ibig, pagtitiis. Ayan. Si Timoteo po ay estudyante ng Biblia, ang kanyang guro si Apostol Pablo. Nung panahon niya, sinabi ni Pablo kay Timoteo, lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos, yun yung itinuturo niya kay Timoteo eh. Lahat ng yan, mapapakinabangan mo yan para magturo. Ibig sabihin, kung paanong itinuro ni Pablo sa kanya, magagamit din ni Timoteo yung mga banal na kasulatan na kinasihan ng Diyos para magturo rin naman sa iba. Basahin natin ang 2:2 ng ikalawang Timoteo. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Ayon, kung paanong itinuro niya kay Timoteo yung mga banal na kasulatan, meaning may compilation na sila noon. Yun din naman ang sabi ni Pablo kay Timoteo, ituturo mo rin naman yan sa iba. Pero isang bagay ang dapat mong mapansin, kapatid. Pero ito siguro hindi naman ito pinapaliwanag sa ibang relihiyon eh. Ang sinasabi dyan, mga banal na kasulatan, siyempre, kasama na yung sinusulat ni Pablo. Kasi sulat ni Pablo yan kay Timoteo. That will form part ng banal na kasulatan kasi he is writing also by the inspiration of the Holy Spirit. Ewan ko kung nakukuha mo ang punto ko, kapatid. Ano? Magiging kasama na ito dun sa mga banal na kasulatan na tinuturo niya kay Timoteo, masasama itong kanya namang isinusulat. Kasi ang isinusulat ng mga apostol, utos ng Diyos na isulat. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ni numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayon. Yung mga isinusulat ng mga apostol, utos ng Diyos yun, utos ng Panginoon. Kasama na dyan yung isinulat niya kay Timoteo na sabi niya, ito ituturo mo sa iba. So, itong present
na kasulatang isinusulat ni Pablo nung panahon niya automatically will form part of the Holy Scriptures. Because lahat ng sinusulat niya, utos ng Panginoon. Ngayon, ang hindi kasama diyan, kapatid, ay yung aklat ng Apokalipsis kasi nung mamatay si Pablo ay more or less mga before 70 AD. Ang Apokalipsis isinulat po ni Juan ay 96 AD. Pakilagay mo ha. 96 AD, ibig sabihin, mga 30 taon nang patay si Pablo nang isulat ni Juan ang aklat ng Apokalipsis. Isinulat niya kay Timoteo noong year 65 AD, sabi niya kay Timoteo, malapit na siyang mamatay. Dapat kinukonsider natin itong mga bagay na ito eh. Sabi niya sa ikalawang Timoteo, ako'y iniaalay na, ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. So, dito sa year 65 AD, nang isulat niya itong 2 Timothy, 65 AD, nagpapaalam na siya, malapit na siyang mamatay. Actually, hindi lang niya kay Timoteo ito sinabi. Sinabi niya ito sa mga kapatid sa iglesia sa isang malaking pagkakatipon. Ang sinabi niya sa kanila, hindi niyo na uling makikita ang aking mukha, sabi niya. Ibig sabihin, mamamatay na siya. Aalis na siya. Magpapaalam na siya sa mundo. Kaya ang nangyari, nung sabihin niya ito sa mga kapatid, doon sa 20:38 ng gawa, ganito nakasulat. Na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila... Kapatid na Daniel, mas mabuti umpisahan mo sa 37. At silang lahat ay nagsipanangis ng di kawasa at nangagsiyakap sa leeg ni Pablo at siya'y hinagka nila. Na ikinahahapis ng lalo sa lahat ang salitang sinabi niya, na hindi na nila makikita pang muli ang kanyang mukha at kanilang Nanangis yung mga kapatid, nahahapis sila, niyakap nila si Pablo, na ang ikinahahapis nung kapatid, mga kapatid, yung sabi ni Pablo, hindi nyo na muli makikita ang aking mukha. Parang ipinipredict na ni Pablo, mamamatay na siya. At maaaring mangyari na mamatay siya sa madaling panahon kasi iniaalay na ako, sabi niya. Kay Timoteo at saka sa kapatiran. Sinabi niya yan mga 65 AD. Kaya expectedly, before 70, siguro patay na siya. Pero yung aklat ng Apokalipsis, isinulat yon 96 AD. At yung aklat ng unang Juan, ikalawang Juan, ikatlong Juan, isinulat yun ni Juan 98 AD. Towards the end of the 1st century BC. AD. Tapos, mayroon pang mga kasulatan na naisulat, kagaya halimbawa nung kay Santiago, naisulat yung kay Santiago ay taong 62 o before 62. Naisulat yung sulat ni Pedro, unang Pedro, kalawa, ikatlo, between 62 to 65 to 64 AD. Kaya ang pinakahuling nasulat, yung Apokalipsis 96 at saka yung una, ikalawa, ikatlong Juan na 98 AD. Ibig sabihin, nung sinasabi ni Pablo kay Timoteo, yung mga banal na kasulatang kinasihan ng Diyos, hindi pa kasama itong mga later na ito, which now form part of the New Testament. Ngayon,
sino ang most probably nag-compile nito. Walang ibang posibilidad, kapatid, kundi ang mga first century Christians. Yung mga naanib at naging kaanib ng Iglesia ng Diyos noong unang siglo at bago matapos ang unang siglo. Kasi bago sila, na-compile na yung lahat ng aklat ng Old Testament. At sa panahon nila, sumusulat ang mga apostol at ang kanilang pagsulat, kapatid, should form part of the New Testament or the Bible. Bakit? Doon sa Mateo 23, alam ko hindi naman ito pinapaliwanag sa ibang relihiyon. Sabi ng Panginoong Hesukristo sa 23:34 ng Matthew, ganito. Kaya't narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta at mga pantas na lalaki at mga eskriba. Ang mga iba sa kanila ay inyong papatayin at ipapako sa krus. At ang mga iba sa kanila ay inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga. At sila'y inyong pag-uusigin sa bayan-bayan. Upang mabubos sa inyo ang lahat na matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa. Buhat sa dugo ng matuwid na si Abel hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias na pinatay ninyo sa pagitan ng santuario at ng dambana. Tuloy. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing ito. Tuloy. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak, na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw, sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ay ayaw kayo. Sabi niya sa Jerusalem, itong Jerusalem na ito na considered pa naman as holy city, sa panahon ni Kristo, napakasama na ng Jerusalem. Pinapatay ang mga propeta, sinusugo ang binabato ang mga sinusugo sa kanya. Kaya pati si Kristo gusto nilang patayin sa bato nang nangangaral siya sa Jerusalem. Ang punto rito, kapatid na Maria, which is barely seen by other preachers, yung nasa 23 at 34. Narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propeta, mga pantas na lalaki, at mga eskriba. Ang kahulugan, yung eskriba, yon ang nagsusulat. Yung eskriba. Parang yung salitang eskribir sa Kastila ay magsulat. May mga eskriba o tagasulat na isinugo ang Panginoon Kristo. Kaya ang mga isusulat ng mga eskribang ito ay will form part of the New Testament. The New Testament. Kasi nandito na si Kristo nang isugo sila. Alam mo, masasabi ko sa iyo, kapatid, na mga eskriba na naniniwala ako, sugo ni Kristo, unang-una si Lucas. Hindi apostol yan si Lucas Yan po ay ebanghelista at eskriba na sugo ng Diyos. Kaya nagsulat siya ng aklat ni Lucas at saka noong gawa ng mga apostol. Basahin natin ang Lucas 1:1 hanggang 3. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalo sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakakita at mga ministro ng salita. Ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isulat sa iyong sunod-sunod, kagalang-galang na Teofilo. Si Lucas, isinulat niya yung kasaysayan ni Kristo ng buong buo. Sabi niya, sinulat niya para kay Teofilo, isang Grego na sumasampalataya. Si Lucas, Grego rin.
Kaya isinulat niya yung Lucas sa salitang Grego at isinulat niya para sa isang Grego na si Teopilo. Kaya masasabi natin, itong si Lucas, isang eskriba o manunulat na isinugo ng Diyos. Ang katunayan ng kanyang isinulat, excellent ang sulat niya. Excellent. Ngayon, isa sa mga isinugo ng Diyos na tagasulat ay ang pangalan Tercio. Si Tercio ang nagsulat nung aklat ng Roma sa dikta ni Apostol Pablo. 16:22 ng Roma. Pakinggan mo, kapatid. Akong si Tercio na sumusulat ng sulat na ito ay bumabati sa inyo sa Panginoon. Maiintindihan mo, kapatid, ito. Ha? Ang sulat na ito ay ina-ascribe kay Pablo. Tama yun. Kasi siya ang nangangaral sa taga-Roma. Pero ang katotohanan, sa mga panahon na yan, matanda na si Pablo. Nung isulat yung aklat sa mga taga-Roma, ay 56 AD. Matanda na si Pablo niyan. Kailangan niya assistant na magsusulat. Isa sa kanyang tagasulat ay si Tercio. Siya ang kasangkapan ng Apostol Pablo para isulat yung kanyang ipinangangaral sa mga taga-Roma. So napatunayan ko sa iyo, at least sa 2 halimbawa, mayroong mga tagasulat na isinugo ng Diyos. Gaya rin naman ng mga apostol, gaya rin naman ng mga ebanghelista, at sa panahon ng matandang tipan ay ang mga propeta na nagsisulat ng mga aral at mga paunang sabi ng Diyos sa Israel. Iyang lahat na yan, kaya nga ang kanilang isinulat nag-form part ng tinatawag na Holy Scriptures because they were written by men of God, which God used as penmen to write His words. Yung sinasabi ng Katoliko na 7 aklat nilang idinagdag, sino nagsulat? Kaya bang patunayan ng Katolisismo na ang nagsulat ng mga aklat na yon sugo ng Diyos? Yan. Yan ang hindi kayang tindigan pati ng Papa sa Roma. Na ang nagsulat niyan, mga sugo ng Diyos. Kaya nga hindi nakasama yan dun sa unang-unang mga aklat eh. Ang Panginoon Kristo, ang mga apostol, hindi gumamit niyang mga aklat na yan. Ang isang key o ang isang key to understanding, kapatid na Maria, yung sulat ni Job, no? Yung aklat ni Job, ano yon? Part of the Holy Scriptures yon. Kasi binanggit yon ng lingkod ng Diyos na si Santiago. Basahin natin ang 5:11 ng Santiago. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Yan. Itong sulat ni Santiago, nagpapatunay, isinasite niya yung aklat ni Job. Meaning, automatically, yung aklat ni Job, sanction ng Holy Scriptures yun. Kasi isinite ng mga alagad eh. Ngayon, ang Panginoon Kristo naman sa aklat ni Mateo, ang sabi doon sa 19:4, pakinggan mo kapatid paano mo ito tatahi-tahiin kung hindi mo alam ang kasaysayan, ano? Sabi sa 19:4, ang nagsasalita ang Panginoon Kristo. At siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sila'y nilalang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kaniyang ama at ina,
at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yan. Nagsasalita pa ng Kristo sa mga Hudyo. Hindi nyo ba nabasa? Mula ng una, nilalang sila ng Diyos, lalaki at babae. At sinabi, iiwan ng lalaki ang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa. Ang dalawa magiging isang laman. Hindi nyo ba nabasa, sabi ni Kristo? Ibig sabihin, yung kasulatan na kinababasahan noon, inspired scriptures yun. Kasi ginamit ni ng Panginoon Kristo, isinasight niya sa mga Hudyo. Yun ang Henesis. Kaya ang Henesis at ang Mateo goes hand in hand. Kasama yan sa Holy Scriptures. Nung nagpapaliwanag si Mateo tungkol sa kapanganakan ng Panginoon Kristo, sinabi niya doon sa Mateo 1 ang ganito. Lagay natin sa Mateo 1:23. Narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. Ayun. Yang salita na yan, kinuha ni Mateo sa Isaias 7:14. Basahin natin. Kaya kung ginamit ni Mateo ang Isaiah 7:14, that proves the authenticity of the book of Isaiah 7:14. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel. Yan ang sinight ni Mateo. Kaya lalabas, kapatid, ang mga apostol, ginagamit nila, mga kasulatan, ginamit ni Mateo ang aklat ni Isaias. Ginamit ni Mateo yung reference ang aklat ni Jeremias. Binanggit niya yan yung sa Mateo, yung sulat ni Propeta Jeremias. Binanggit din sa Mateo ang sulat ni Propeta Daniel. Nandun sa Kapitulo 24. Ibig sabihin, itong mga kasulatang ito, correlated. Binanggit ni Kristo yung kasulatan ng Henesis. Binanggit ng Panginoon Kristo yung kasulatan kay Isaias, 40, sa Kapitulo 40, at saka 61. Ginamit ni Kristo yung mga kasulatan. Ibig sabihin, kapatid, magkakadugtong itong mga kasulatang ito. Pero ang magtataka ka, hindi ginamit kailanman ni Kristo at ng mga alagad at ng mga ebanghelista at ng mga apostol, hindi ginamit yung sinasabi ng Katoliko na 7 aklat ni Judith. Walang nag-cite na apostol, walang nag-cite na ebanghelista doon sa aklat ng Paralipomeno na sinasabi nila, yung Tobit, yung Judith, yung Macabeo, yung Wisdom of Solomon na yon, yung Wisdom of Sirach, at yung Baruch. Walang binanggit dyan ng mga apostol. Walang isinite. Ibig sabihin, they do not consider those books as part of the inspired scriptures. Kasinungalingan lang ng Katoliko yan. Walang Katolikong makakapagsabi sa akin ng isang sitas na inabsorb ng bagong tipan, yung mga aklat na yan. Kasi yung mga aklat na yan, ano yan eh? Hindi pa yan nakasulat na yan nung panahon ng bagong tipan eh. Nung mangaral si Kristo. Ba't hindi ginagamit yan? Ibig sabihin, hindi regarded yan as part of the scriptures. Ngayon, itong mga aklat ng bagong tipan, ito, kaya naman ito nag-form part of the scriptures kasi yung mga apostol na nagsulat nito, mga ebanghelista, sinugo ng Diyos yan eh, mga eskriba o tagasulat. Sinugo ng Diyos yan, sabi ni Kristo, magsusugo ako sa kanila ng mga pantas na lalaki at mga eskriba. Bakit siya magsusugo ng eskriba? Mayroon pa kasing isusulat. Hindi pa kompleto yung Old Testament.
na yon. Hindi Old Testament lang ang magiging batayan, kundi pati ang isusugo ni Kristong mga eskriba, yung isusulat nila will form part of the Holy Scriptures. Naintindihan mo ang punto ko, kapatid na Maria? Opo, Brother Eli, napakaliwanag po ng inyong paliwanag. Salamat po sa Diyos sa wisdom na binigay po sa inyo. Mahalaga po sa akin to para makumbinsit po ang aking mga mahal sa buhay na ang Biblia po ay totoo. Sige po. Makinig lang po kayong patuloy kasi meron mga points na hindi ko matalakay lahat. Kasi kapatid, ang mangyayari, uubusin ko lahat ng oras ko ngayon para matalakay ko sa'yo, para maipakita ko yung authenticity ng Old at saka New Testament. Kasi ganito, no, isang puntong gusto kong iwan sa'yo para patuloy kang makinig. Ito, hindi sinasabi ito ng mga pastor. Dito sa Biblia, mayroong aklat na mga isinulat ang mga apostol, hindi na natagpuan. Kagaya ng unang Korinto. Kasi yung unang Korinto, yung 1 Corinthians ngayon, hindi ito talaga 1 Corinthians. Ito na ang second letter na. Kaya lang, nilagyan ng mga nag-publish, tinitle nila ng title 1 Corinthians. Pero sa katotohanan, ito pangalawang sulat na ito sa Korinto. Mababasa natin sa unang Korinto 5:9. Isinulat ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Tunay nga, hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapid ng sanglibutang ito o sa mga masasakim at mga manglulupig o sa mga mananamba sa Diyos-Diyusan, sapagkat kung gayoy, kinakailangang magsialis kayo sa sanglibutan. Datapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong... Sabi ni Pablo sa taga-Korinto, sinulat ko na sa inyo na huwag kayong makisama sa mga mapakiapid. Kaya lang, hindi naintindihan ng taga-Korinto. Hindi ang ibig kong sabihin, sabi ni Pablo, yung hindi kayo makikisama sa mga mapakiapid sa sanlibutan o masasakim, kasi kung hindi na kayo makikisama dyan, kailangan umalis na kayo sa sanlibutan. Sabi niya sa 11, datapwat sinusulatan ko nga kayo. Ito na yung pangalawang sulat. Mas maiintindihan mo sa English Basahin natin ang 5, kapatid na Daniel 9. I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators, yet not altogether the fornicators of this world, or with the covetous, or extortioners, or with idolaters, for then must ye needs go out of the world. But now I have written unto you, not to keep company, if any man that is called a brother be a fornicator, or covetous, or Nung nakaraan, sabi niya, using the past tense of the verb right, I wrote unto you in an epistle. There was a first epistle that he wrote to the Corinthians. But they did not understand the meaning of that letter. So he is writing again. That's why in verse 9, sabi niya, now I have written unto you. No? Ginagamit niya na ngayon dito yung present perfect. Now I have written unto you. Itong sulat na ito, pangalawa na ito sa taga-Korinto. Hindi na nakita yung una. Mare, tanong mo, di nawala na yung brother. Oo, pumayag na ang Diyos mawala yon kasi ito naman yung kapalit itong sulat na ito ngayon. No? Para rin yung sulat sa taga-Efeso. Merong sinulat si Pablo sa Efeso, una. Hindi na rin nakita yon Pero sabi niya dito sa present na nakitang sulat sa taga-Efeso, basahin natin ang 3:1 ng Efeso. Dahil dito, akong si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus, dahil sa inyong mga hentil,
Kung tunay na inyong narinig yaong pagiging katiwala sa biyaya ng Diyos na sa akin ay ibinigay sa ikagagaling ninyo, kung paanong sa pahayag ay ipinakilala sa akin ang hiwaga, gaya ng isinulat ko ng una sa ilang salita. Kita nyo? Meron na siyang unang isinulat sa taga-Epeso, pero hindi na rin nakita yun eh. Pero it's not a loss kasi sinusulat niya uli ito ngayon. No? Itong para sa Epeso. Para ipaliwanag niyang more extensively yung hiwaga na kanyang isinulat doon sa kanyang unang sulat. Ganyan sa Biblia, kapatid. Sa panahon ng matandang tipan, yung isinulat kay Josue, meron ding ibang kasulatan pinagsulatan nun. Kaya lang hindi na nakita eh. Sa Gis 12 ng Josue, basahin natin. Nang magkagayoy, nagsalita si Josue sa Panginoon ng araw na ibinigay ng Panginoon ang mga Amoreo sa harap ng mga anak ni Israel. At kanyang sinabi sa paningin ng Israel, Araw, tumigil ka sa Gabaon, at ikaw buwan sa libis ng Ahalon. At ang araw ay tumigil, at ang buwan ay huminto, hanggang sa ang bansa ay nakapanghiganti sa kanyang mga kaaway. Hindi ba ito nakasulat sa aklat ni Haser? At ang araw ay tumigil sa gitna ng langit at hindi nagmadaling lumubog sa isang buong araw. Yung aklat ni Haser, hindi na nakita yun eh. Pero it's not a loss. Kasi nakasulat sa aklat ni Haser, nakasulat naman sa aklat ni Josue. Ayun. Kaya, ewan ko kapatid na Maria, kung narinig mo na itong mga bagay na ito, na miski doon sa mga aklat ng matandang tipan, may nawala rin eh. Pero hindi lang naman sa doon sa aklat ni Haser nakasulat din sa aklat ni Josue. So it's not a loss. Ibig sabihin, hindi na pinag-usapan yan eh, na naghanap pa sila, hindi na kasi sinulat naman uli. Para lang yung, maraming bagay kasi maubos lahat ng oras ko. Ang punto ko lang kapatid, dapat alam mo lahat itong pasikot-sikot na ito, lalo mong ma-appreciate yung available kasulatan ngayon na napaka-imposibleng ang Katoliko ang nag-compile. It's a false claim. It is a deceit. Walang pangalang kawalanghiyaan yan eh. Walang pangalang kawalanghiyaan, kayabangan at katarantaduhan na sabihin mo kayo nag-compile. Bago kayo lumitaw, naka-compile na eh. Makikita nga sa istorya, pati sa Dead Sea Scrolls eh. Yung mga taong tinatawag na Essenic community nung araw, naglagay sila ng mga kopya ng banal na kasulatan, mga parte ng kasulatan doon sa mga earthen jars, yung mga banga na na-discover noong 1947. Na yun, nagawa yung mga papel na yung mga kasulatan na yun sa animal hide, sa balat ng hayop, bago pa ipanganak si Kristo. Ibig sabihin, talagang kinukompile yan. Ang nagko-compile niyan, yung mga taong may takot sa Diyos. Hindi yung mga taong sumasamba sa bato, sa mga estatwa, sa mga ribulto. Hindi yan ang pwedeng mag-compile. Baka itapon pa nga pag nakita yan eh. No? Yan po. Saka na lang uli yung iba pang mga bagay, kapatid na Maria. Napakalawak pa ng dapat nating maintindihan tungkol sa mga kasulatan. Salamat sa iyo, kapatid na Maria. Samahan ka nawa ng Diyos sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos. Salamat po. Kapatid na Maria, salamat sa Diyos at tuloy po Kapatid kayo na ng Daniel. pakikinig. Salamat po at reactions muna tayo sa atin pong ang dating daan at the Old Path social media accounts. Si Ren Ribalde, sabi niya, salamat po sa Diyos at naipagpapatuloy ko ang pakikinig sa pangaral ninyo, Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Rason. Sobrang nakakagaan ng loob at totoo talaga na ang tanong mo,
isasagot sa iyo ay galing sa Biblia at hindi gaya ng iba na galing sa haka-haka. Pananaw lang nila, Kristiyano ako pero mas gusto ko pang maniwala at makinig sa inyo. Nawa ako'y maging kaisa ninyo in time. Pero nirerespeto ko pa rin ang paniniwala na kaugalian ng bawat tao. Lalo pa at ang pamilya ko ay Katoliko at born-again Christian. Nawa magbago at magbalik loob na ang lahat sa tama at matuwid. Salamat sa Diyos, to God all be the glory. Maria Cristina de Moral, napakasarap pakinggan ang mga aral sa Biblia at naniniwala akong ito ang tunay na religion, Iglesia ng Diyos. John Santos, yan ang gustong-gusto ko kay Brother Eli. Binubulgar niya lahat-lahat ng panloloko sa reliyon and at the same time, tinuturo naman niya kung ano ang totoong turo mula sa Biblia. Sis Bell, mas nauna ang Biblia ng 2,000 taon sa aklat ng Quran. Salamat po sa Diyos na alaman natin ito. Marami na naman pong maliliwanagan sa gabi pong ito. Matt Uy, sa dami ng napakinggan ko ng mga mangangaral ng reliyon, si Brother Eli lang ang magsasabi ng totoo dahil lahat na sinasabi niya ay may batayan at nasa Bible. Marvin Tugas, libutin mo buong mundo pero mamamatay ka, wala kang mahahanap na kagaya ni Brother Eli. Ngayon, nahandang sumagot sa lahat ng tanong. Tanong mula sa iba't ibang wika, kulay, bansa at lahi. May kanikanyang kaloob sa bawat mangangaral. Pero iba ang kaloob kay Brother Eli at Brother Daniel. Kaloob buhat sa itaas. Amen. Emerson Garageda, it is indeed the wisest choice a man can make when choosing a religion where it is authenticated by various physical evidences BC and AD, hindi galing lang sa claim ng kung sino. Salamat sa Diyos. Isabel Padua, thanks be to God for our preacher who answers questions live based on the Bible. There are a lot of proofs that say the Bible is true, unlike Quran, Vedas, etc. Thanks be to God for the wisdom. Rita Vicente, salamat po sa Diyos. Opo, may espiritu na gumagabay sa pagbasa ng Biblia. May kapayapaan ako sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Salamat po sa Diyos sa mga physical evidence na nagpapatunay ang Biblia ay totoo. Okram Noshal, the Guinness World Record na lang tayo magtanong kung anong klaseng mga relihiyon ang mga relihiyon ngayon. Razelborn Molina, I invited my classmate to listen to the Word of God preached by Brother Eli and Brother Daniel. I am very much proud to promote this program every night instead of nonsense TV shows. May matututunan ka pa and very factual based on the Bible and on factual evidence. Salamat sa Diyos. Rico Gastilo, direct to the point ang mga sagot ni Brother Eli. Masakit man pero nasa Bible nakasulat dahil ito'y salita ng Diyos na gumigising sa mga taong walang hiya. May panahon pa kayong magbago. Salamat po sa Diyos sa bigay na mangangaral sa atin. Amen. Franz G, ang galing ni Brother Eli sa bawat aspeto ng Biblia. Sana yung mga gustong gumawa ng mga pelikula na about sa Diyos at Biblia ay magkonsulta muna sa kanya nang hindi malihis ang istorya ng Biblia. Aida Encelan, salamat po sa Diyos sa walang humpay na matiyaga at walang kapagurang pagsagot at pagtuturo ni Brother Eli sa kabila ng kanyang edad. Halos lahat ng oras niya ginugugol sa pagpapalaganap ng salita o aral ng Diyos na ikaliligtas ng kaluluwa. Walang tulad niya na mangangaral sa ating panahon. Mapalad tayo mga Pilipino dahil kababayan natin ang tunay na tapat na sugo ng Diyos sa ating panahon. Sa Diyos ang kapurihan magpakailanman. Rox Besana, salamat sa pagtuturo ng Biblia ni Brother Eli. Kinagalakan ko tuwing gabi ang lumuhod, ang manalangin sa Diyos dahil sa pakikinig ko sa salita ng Diyos. Scooby, napakaliwanag ng sagot ni Brother Eli na nagmumula sa Biblia. Kapag hindi ka pa naman naliwanagan sa daming ebidensya na nagpapatotoo sa salita ng Diyos at sa Biblia sa naging sagot niya sa iyo. Yan po ang ilan sa mga social media reactions na natin kapatid na Eli. Inuulit ko po, salamat sa inyo mga kapatid na nagbibigay ng inyong reactions. Huwag niyo po akong purihin, magaling ako, hindi. Ang Biblia po ang magaling, yung salita ng Diyos. Yun ang batayan ko eh. Para kumbaga, para lang akong parang tubo. Parang conduit na nilalabasan ng tubig. Yung tubig ang mabuti, magaling para sa atin. Yung gripo, hindi mo nga yun papakinabangan kung iinumin mo eh. Hindi, yung lumalabas doon. Yun po ang aking pakiusap sa inyo. Huwag niyo po akong purihin. Ang Diyos po ang may-ari ng lahat ng kapurihan. At sabihin niyo rin sa amin yung mga doubts ninyo, yung inyong mga na tinututulan para ma-solve natin once and for all lahat ng duda ukol sa relihiyon. Ang ating panahon po ay panahon ng
napakagandang magsuri kasi may mga available info na madaling makukuha, mayroong mga record sa internet, etc. The words of God heal. Walang napakagandang pamumuhay sa mundo, hindi nabubuhay kang may patayasin. One of the most important things in life is to know the essence of living. Let us analyze. Let us serve nobody else than God. You will be hearing from Brother Eli things that you need to hear from the Bible. Find a preacher now in this time who is reading in detail all the answers to Who is Christ? Is he God or man? May dating tayo sa Diyos. Yun ang namin. Jesus is the King of Kings. Se o Señor mesmo, o ser dele, está em todo lugar, porque é necessário para todo mundo. The church must be called the church of God.